Dati, nung bata pa ako at hindi pa naimbento yung virus na kumakalat na naging reason sa pandemic, masaya ako pag nagkakasakit. Hindi kasi ako sakitin at once na nagkasakit ka sa amin, para kang prinsesa kasi tatanungin ka, anong gusto kainin ng anak ko? Privilege yun pag tinanong ka ng ganun kasi pwede mo i-request kahit ano. May special treatment din sa'yo. At syempre, excluded ka sa gawaing bahay kasi nga may sakit ka. Hindi lang yun, pwede ka rin umabsent sa school kasi nga, may reason ka na may sakit ka. Medyo redundant yung word na sakit ha. Pero iba nga yung pandemic kasi pag umubo ka lang, lalayuan ka talaga at siguradong quarantine kang bata ka. At tuwing merong may sakit sa amin dati, yung wala pang pandemic ha, hindi mawawala yung Skyflakes at Royal o kaya Gatorade. Hindi ko alam kung anong meron dito pero pampagaling daw to sa may sakit. Naisip ko nga, paano kung ito pala talaga yung gamot sa virus na 2 years na nating nilalabanan, no? Sheesh! That's crazy. At gaya ng sabi ko, hindi ako sakitin kaya wala akong masyadong makwento bukod sa isang beses. Pandemic to nawala ng panlasa at pang-amoy yung lahat ng tao dito sa bahay. Kabado 20 talaga kami nun Walang lumabas, wala rin nagpaswab. Dinaan na lang namin sa life hacks na calamansi juice, snow bear, suob at dasal. Pero gumaling din naman kami. Hindi nga lang namin alam kung nagka-COVID ba talaga kami or wala. Huwag niyo kaming gagayahin Pero tingin niyo, COVID kaya yun, no? No one knows. Bukod doon, wala na akong maalalang sakit experience. Gaya nga ng sabi ko for the second time around, hindi ako sakitin. Pero buti na lang, may kapatid ako kaya may makikwento pa ako. Yung sumunod kong kapatid sa akin na si Jen talaga yung pinakasakitin sa amin. Karma siguro yun kasi siya rin yung pinakamadamot sa last video ko no kung napanood niyo yun. Siya lang naman ang bukod tanging naka-experience sa amin makonfine sa ospital dahil sa dengue. Nakaraan lang na ospital uli siya kasi high blood naman. At nung bata pa kami, kinukumbulsyon siya. Yung tumitirik yung mata pag mataas yung lagnat. Meron nga one time, bata pa kami nun. Dalawa lang kami ng kapatid ko yung naiwan sa bahay. Tapos, suddenly, napansin kong naging matamlay yung kapatid ko noon at bigla na lang humiga sa kama. Very unusual sa hyper niyang pagkatao. Di syempre, pag feeling mo may sakit yung isang tao, ano una mong i-check? Kung mabaho ba siya? Syempre, hindi 'di ba? Yung temperature niya yung una nating i-check malamang. Hindi pa uso yung matic na thermometer dati. Naalala ko yung may red line na indicator pa lang tapos may lason daw sa loob pag nabasag mo yun. Yung uso pa lang na thermometer noon. At as bata, hindi ko kayang gamitin yun. So, ginamitan ko na lang ng technique na tanging expert lang ang nakakagawa. Chinek ko yung noo tsaka yung leeg niya. Confirmed! Ang init! Matik! May sakit to! Buti na lang, expert ako nung bata pa ako kasi nanonood ako kung ano yung ginagawa ni mama pag may sakit yung kapatid ko. Kumuha ko agad ng towel noon tapos binasa ko at nilagay ko sa noo niya. Tapos isa pang basang towel, pamunas naman sa katawan niya. Take note na kailangan punasan mo din daw agad ng tuyong towel para bumaba yung temperature niya. Naalala ko nasa second floor kami nakatira noon tapos sa sobrang taranta ko, sa bintana ko na lang tinatapon yung tubig. Tapos may nabuhusan yata ako noon kasi may sumigaw pagtapon ko. Hoy, ano ba yan? Yun lang, walang masyadong nakakatawa sa kwento na yun. Rinex ko lang kung gaano ako kaastig na ate. Tapos nung dumating sila mama nun, Ma! Si John may sakit kanina, tapos inalagaan ko siya. Tignan mo madali. Sinat na lang daw meron si John nun pag-check ni mama, tapos ang galing-galing ko daw na ate. Meron daw kong potential maging doktor paglaki ko. Kaso sorry ma, naging YouTuber lang ako. Hindi ko makakalimutan yung kabayanihang ginawa ko na yun kasi feeling ko, utang na loob sa akin ng kapatid ko kung bakit siya nabubuhay ngayon. Charot lang. Pero aminin, may mga times din nung bata ako na gusto ko ako naman nagkakasakit, lalo na pag kinukulang ako sa aruga or madalas pag tinatamad ako pumasok sa school nun. Tapos sakto, may naalala kong napanood or nabasa kong saan na kung gusto mo daw tumaas yung temperature ng katawan mo kunwari at magpanggap na may sakit, maglagay ka lang daw ng 2 bawang sa both side ng kilikili mo at ipitin. Tapos iinit na daw yung temperature ng katawan mo nun. Hindi ko yun na-try kasi natatakot ako baka masunog yung kilikili ko. Pero wala lang, naalala ko lang, baka may nakagawa na sa inyo nun. Comment nyo nga sa baba kung legit.
Pero sus, kahit yung mga adults din naman dyan na nanonood kung meron man. 'Di ba? Minsan sakat din naman yung nililiso natin para hindi tayo magtrabaho pag tinatamad tayo or may gagawin tayo. Yung nag-sick leave ko pero nangitim ko pagbalik mo sa office. Legend lang nakakaalam nun. So, yun lang. Todo na yun. Ayun na talaga. Sana nagustuhan nyo yung kwento na to and see you sa next kwento ko. Bye-bye!